Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, isang napakaiksing hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mapupulutan natin ng napakaraming kabutihan o napakalaking aral. Ang hadith na ito na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-ta'anni min Allah wal-ajalatu min ash-shaytan. Ang ibig sabihin nito mga kapatid ay at-ta'anni, ang pagka-mabagal, ang pagka-mahinahon, dahan-dahan, o kaya ay masusing pag-iisip ay min Allah, mula sa Allah. Ang mga gawain natin ay hindi yung mabilisan, hindi yung lagi tayong nagmamadali, na kapag mayroon tayong maisip ay agad-agad na, mayroon tayong gustong sabihin ay agad-agad na, mayroon tayong gustong gawin ay agad-agad na. Sabi nga ng ilan sa mga ulama ay kung mayroon kang gustong gawin ngayon ay pwedeng paabutin mo pa ng gabi. Hayaan mo, lumipas pa ang gabi. Kasi marahil ay mababago mo ito. Marahil ay maaayos mo ito. Marahil ay something na hindi mo naunawaan ng pagkakamalian. Ipagkakalog sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala na may tuwing yung pagkakamali. At ta'anni min Allah. Yan ang kahulugan niya. Ang pagiging mabagal, ang pagiging mahinahon, ang pagiging dahan-dahan, bigyan ng masusing pag-isip ay mula sa Allah. Wal-ajalatu min ash-shaytan. At ang pagmamadali, ang pagiging ura-urada ay mula sa shaytan. Yun bang pag meron kang maisip ay sasabihin mo na agad? Meron kang maisip na gawin ay gagawin mo na agad? Hindi mo nabibigyan ng panahon. Yan. Kaya madalas tayo nagkakamali. Madalas tayo nagkakamali sa pamagitan ng ating pagdesisyon sa buhay kasi dahil dito. Dahil kung mayroong tao na maka-influensya sa atin na hindi na natin pag-isipan mabuti, agad-agad na tayo, ura-ura na tayo, gagawin na natin, o kaya ay maniwala na tayo, o kaya kung sarili natin desisyon, sasabihin na natin agad-agad, gagawin na natin agad-agad, magtatampo na tayo agad-agad. Tandaan natin mga kapatid, dahan-dahan, mahinahon, bigyan ng masusing pag-iisip ay mula sa Allah. Pagmamadali, ura-ura na, hindi na binibigyan ng masusing pag-iisip ay mula sa shaytan. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Si Yusuf alayhi salam, si Yusuf ay isinagawa niya itong ta'anni, itong timing, itong dahan-dahan, itong mahinahon, itong maghintay ng tamang panahon nung siya ay makulong mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Kahit na dumating na ang panahon na lalabas na siya, pero hindi pa. Kasi nagpadala na ng hari, ang hari ng sugo para palabasin siya, pero hindi siya lumabas. Pinabalik niya doon sa hari ang tao na yun kasi sinabi niya na ano na ang balita tungkol sa mga babae na nahiwa nila ang kanilang mga daliri, ang kanilang mga kamay. Tingnan ninyo mga kapatid, gusto niya maging malinis na mapatunayan na siya ay walang kasalanan. Gusto niyang malinis ang kanyang dignidad kaysa lumabas na agad-agad ura-urada.
pero hindi naging malinis sa madhab. Sa isang sahabi, panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung dumating sila sa Madina, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasama ang mga sahaba, nung dumating sila sa Madina, ay yung mga sahaba ay agad-agad na silang pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hinalikan nila yung kamay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa laisa nito ay pagpipaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi naman sila pinagbawalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi siya na yung pinakahuling propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero itong isang sahabi na pinagurian na Asad si Abdul Qais, anong ginawa niya? Pagdating nila, hindi siya pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hinintay niya muna na dumating yung kanyang damit at nagpalit pa siya ng damit saka siya lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung katangian na pinuri ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaysa sa ibang mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kinaburihan siya na Asad si Abdul Qais kasi mayroon siyang marka ng sugat dito sa kanyang mukha na alam natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay madalas ay ang kanyang mga sahaba ay binibigyan niya ng mga katawagan para sa kanila. Saka siya pumunta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakapalit siya ng damit kasi galing sa paglalakbay. Nilapitan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, "Inna fika khaslatayn yuhibbuhum Allah." Katotohanan na mayroon sa iyo dalawang bagay. Yuhibbuhum Allah, na minamahal ng Allah ang dalawang bagay nito na katangian mo. Ano itong dalawang bagay? Al-hilm wal-ana. Al-hilm wal-ana. Una-una, al-hilm. Ang ibig sabihin ng al-hilm ay sa literal na kahulugan nito ay al-aql. Ang aql, ang pag-iisip, ang pag-unawa, ang pagbibigay ng ibig sabihin ay kaisipan, magandang kaisipan yung hindi agad-agad kumikilos maliban na lamang sa ibig sabihin na pag-isipan nito mabuti. Al-hilm wal-ana. Ano naman ang ibig sabihin ng ana? Ibig sabihin ng ana ay yung ana ay ito yung hindi pagmamadali. Hindi pagmamadali. At tarafuk, makikita natin sa literal na kahulugan, at tarafuk, ibig sabihin na yung hindi pagmamadali. Iniiwasan yung ibig sabihin na pagmamadali. Dalawang katangian, ibig sabihin nito yung pinag-isipan mabuti ang gagawin. Pangalawa ay hindi masyadong nagmamadali. Binibigyan ng ibig sabihin ay panahon. Yan ang katangian ng isang sahabi na ito na hindi naging katangian ng ibang mga sahaba. Naway, titingnan natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Tayo ba, pag meron tayong maisip, agad-agad ka ba natin ito binibigkas na hindi na natin pinag-isipan mabuti? Tayo ba, kapag meron tayong gustong gawin, agad-agad na ba tayong kumikilos na hindi natin pinag-isipan ng mabuti? Pag mayroong mag-influensya sa atin, kung mayroong makausap sa atin, agad-agad na ba tayong tutuhon na hindi man lang natin pinag-isipan mabuti? Pag mayroon tayong marinig, agad-agad na ba tayong magalit? Agad-agad na ba tayong magtampo na hindi man lang natin pinag-isipan mabuti? Tanda natin mga kapatid, ang dalawang bagay at ta'anni min Allah. Ang dahan-dahan, pagkamahinahon, ang masusing pag-isip ay mula sa Allah. Wal ajalatu
min ash-shaytan. At ang mabilisan, ura-urada, pagmamadali, hindi pinag-isipan ng mabuti ay mula sa shaytan. Pinag-desisyon na agad-agad mula sa shaytan. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tao ay talagang likas na tao ay nagmamadali, masyadong nagmamadali. Pag tingnan mo, pag galit ka sa iyong sarili, pati ang sarili mo ay gusto mong ipahamak. Gusto mong ipahamak, gusto mong parusahan na. Kung galit ka sa iyong kapwa, gusto mo nang parusahan, gusto mo nang ipahamak. Kasi yan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa kana al-insanu ajula. Ang tao, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay lagi na nagmamadali. Lagi na nagmamadali. Pag galit siya sa sarili niya, ay parang nananalangin na siya ay mapahamak. Pero hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala kanyang panalangin ng kapahamakan. Kasi ang tinatanggap ng Allah yung kabutihan. Pag galit siya sa kanyang kapwa, nananalangin sa Allah na mapahamak na yung kanyang kapwa. Pero hindi pa rin tinatanggap ng Allah kanyang panalangin na mapahamak ang kanyang kapwa. Kasi ang tinatanggap ng Allah, ang panalangin yun, ibig sabihin ng kabutihan. Kaya, huwag tayong magmamadali. Huwag tayong ura-urada. Pag-isipan natin mabuti ang lahat ng mga ginagawa natin, mga kapatid na nananampalataya